He took up engineering in De La Salle University before entering the Philippine Military Academy, graduating as cum laude of batch 95, the same class whose 2 honor graduates led 300 soldiers in the infamous Oakwood Mutiny against then President Gloria Macapagal Arroyo. From his cell, Antonio Sani Trillanes IV mounted a mission impossible, campaigning for a Senate seat and won by 11 million votes. The rest, as they say, is history. Now, as Citizen Sonny, hindi pa rin niya inatrasan ang mga kaaway at kritiko. Andito ngayon sa TNT, former Senator Sani Trillanes. Silipin nga natin kung may dala siyang maleta. Pero, Sen, bago mo sagutin yan, ito ang isang picture na kuha namin sa baul. Mm-hmm. 19 years old. Yeah. Batang-bata. Those were the days. Maleta, paano na napunta yun? Bakit nililing ka? Well, unang-una, I'm so honored to be invited dito po sa TNT. No? It's an honor to meet you for the first time. Attorney. Welcome, So, sir. magandang hapon po sa inyo lahat. Itong maleta issue na to, ang highly suspicious yung timing kasi and very malicious dahil nilabas ito sa kalagitnaan nung confirmation of charges hearing. At kung titingnan natin, last year pa pinag-uusapan ito around September, October, yung maleta issue na yan. Lumabas si Gutesa, na umatras din, ganon. That was the opportune time for these 18 ex-soldiers humarap doon at magsabi sila nung kung totoo yung sinasabi nila. Kaso they had to pick this time. At ngayon, may mga nag-gather kami na information. Ngayon nga, isang objective nun is to tarnish the image ng ICC para we'll use this as a basis to call for a mistrial dun sa The Hague. So that's one. Pangalawa is yung destabilization. Ginawa nila ito, they were hoping it would trigger an outrage or mass defection sa AP the day before the 40th anniversary ng EDSA. So that's the second objective. Then the third is to preempt the impeachment against Sara. So yun yung nakita namin na all-in-one itong proyekto na to. And well-funded siya. Well-funded, information namin, 300 million pesos ang ginastos ng Duterte camp para dito sa buong operation na to, kasama na yung mga incentives for the ex-soldiers. You seem to be in the know about Digong's arrest. Could you walk us through? Paano mo nakuha yun? Since 2017 po kasi, I have been engaging with the ICC dahil kami basically yung first nag-file ng communication kasi we were working with si Jude Sabio, so the late Jude Sabio. So eventually, since that time, nakikipag-ugnayan ko kami, no? From collating pieces of evidence, then gathering witnesses. So from that point on, very close ang interaction. So yun po ang naging engagement doon. Sinong tingin mo ang pupusasan, susunod na pupusasan ng ICC? Ganito po, I'll try to be general about it. I believe they're pursuing at most 4. 4 more. 4 total, kasama na si Digong. So, that's Digong, Bato, Bongo, and Albayalde. So, the 4 most guilty or integral dun sa buong extrajudicial killings, sila yon hinahabol at this point. Meron kang idea kung kailan i-issue yung warrant? Yung kay Bato, let's just say it's hanging. Meron ba yan o wala? Ngayon kung yung kay Bongo tsaka kay Albayalde, hopefully within the year, lumabas yun. Yeah. Wow. Within the...
Mayroon kaming bali-balita na you were offered a 10-digit amount para wag i-push Mag-file. yung mga kaso. Kaso. So, ano yun, this was way back in 2024 nung I issued a statement na magpa-file ako within the next few weeks ng plunder cases against Bongo. So, ang nangyari nun, may intermediary na nag-reach out sa akin. Actually, 4 yung ginamit na intermediary ni Bongo to offer various amounts. Sino-sino? Siguro off the record na lang Pero natin. magkano talagang offer? Kasi 10 digits would be 1 billion. 1 billion. At least. At least, oh yeah. Ang sinabi sa akin ng isang intermediary, ang offer ni Bongo is sky's the limit. When he clarified, aabot ba to ng 1 billion? Sinabi niya, oo, kahit 1 billion. Kaya yun yung sinabi niya sa akin, kahit 1 billion. Saan kaya niya kukunin yung ganong kalaking halaga? Marami siyang pagkukuhanan kasi Ano talagang... po, you were able to ascertain na talagang kay Bongo yung offer? Yes, Or- kasi may 3 pang nag-offer na magkakaibang mga personalities So, talagang Anong Pero yung source iba, mo ng plunder case at that time, sir? 2 po. So, isa yung sa Frigate, yung sa Frigate scam. Then, yung isa is yung CLTG, yung mga iba't ibang Construction. construction. So, 6.6 billion pesos worth of contracts. Total nito, mga 200 contracts ito. In-award nila, simula nung mayor si Digong hanggang presidente. Have you or will you file the plunder cases? I already filed. You already filed. So, kaya nga nung in-offer yon yung kung ano yun, suhol na yun para wag ko i-file. Sabi ko, dahil in-offer mo yan, agahan ko yung pag-file. So, I filed right away sa DOJ 2, then eventually, pinasa ko na sa... Kung binigyan ka ng offer, you must have airtight evidence. Yes. Alam nila kasi talagang I was able to get the contracts ng yung CLTG. Tatay talaga ang nangyari, merong AAA na License? contractor, Oh. hindi sila qualified Parang bilang yung license sila. So AAA, Diskaya is one of them. Ginagamit na front. Tapos may joint venture. Pero lahat ng pumipirma sa mga kontrata, even sa cheque, is the father and the brother of Bongo. So this is a prima facie case. Kasi itong ginagawa nga kila Diskaya and the others, hindi mo pa alam kung sino yung proponent Ito, maliwanag yung proponent. Siya talaga. Proponent ng project? Ng project. Si To Bongo. be implemented by this construction company? Yes. Natalino yun? Yes. So, ang head of agency na pumipirma ay si Digong na siya yung EA nung mayor at OP nung at that time. SAP siya nung presidente. As you're referring to at the time na mayor si ex-president Duterte and then naging presidente No, eventually. so na-cover yun from mayor to presidente. So kailan itinatag yung CLTG? I think mga 2000, they started mga 2007, 2008 2000. So meron si Digong. So meron silang mga kontrata at that time. Nung time na yon, anonymous pa si anonymous pa si Bongo or hindi naman siya prominente. So they got away with it. Kaso nung naging presidente na, special assistant to the president na siya at alam na ng mga tao na talaga siya yung So nakalimutan nila yon. So nag-spill over hanggang 2020 I think. If you compare actually yung SAP at that time during the time of President Duterte and the SAP now, parang mas visible nga siya at that time. Senator, we'll continue with this line of questioning. But may question si Amy Anastasio. Sabi niya, can you please Yes. Miss Anastasio said, being a former naval officer, how does it make you feel hearing Senator Marcoleta na i-give up na lang natin yung mga Kalayaan Islands? Ito kasi, yung mga ganitong statement supposed to be before, would create outrage would trigger people na talagang i-condemn. Kaso ni-normalize nila Kasi during the time of Digong, rin siya he gave much leeway sa China
towards yung West Philippine Sea. And in fact, sa AFP, he literally ordered, si Duterte literally ordered the AFP, specifically the Air Force and the Navy, not to conduct EEZ patrols during his term. So ganun to. Kaya ito ngayong statement ni Marcoleta, true to form ito, na talagang they're being backed by China. Is that treason, yung ginawa ni Marcoleta? In the liberal definition, Yes. yes. Pero kasi yung legal Yung definition legal natin, definition. Hindi pasok. kaya nga kailangan natin i-amend yung batas na yan to cover these acts. Kasi dun sa legal definition ngayon, kailangan time of war. So yun yung technicality Yeah. nila. But I agree with you, no? Na itong statements na to, these are treasonous. In fact, branded sila those senators who are supporting this position. Senador ang tawag sa kanila. Yeah. But parang normalized nga. Normal. And they are not penalized sa election. Supposed to be, pag sinabi mo yan, ano ka na? Branded ka na, hindi ka na mananalo. We had a guest earlier last time, si Larry Gadon. Yes. Sabi niya naman, dinaya daw siya ng the digital platform at that time for the elections. Kung bakit daw pumasok yung isang senator na sabi niya rank 30 naman naging number, tinalo pa si Erwin Tulfo. Oo, so this accusation was thrown out there. So lalo na magiging magiging prevalent itong 2028 kasi much is at stake even sa China kasi in relation dun sa mga plano nila sa Taiwan. So kailangan yung Philippine president would be their ally, just like what happened before. In fact, Senator, yung kwento ni Larry Gadon sa amin the last time, ang nagpatakbo pala ng elections, hindi na Smartmatic, pinalitan, di ba? Ito sa Diskaya Corporation. Yeah. So, ganun nga yun. At kaya maraming kailangan natin bantayan in the coming months and years. Senator, why is it so hard to attain justice? Tingnan mo dito sa Pilipinas, tingnan mo si Bato, yung mga iba, hanggang ngayon wala pa, hindi pa sila na-aresto. Yun ho dapat, dapat singilin dito is yung DILG kasi it's within their shop Tipo, ang dami ng nawawala si Bantag, di ba? Si Leonardo, si Atong Ang, tapos ngayon ito si Bato. So, paano to? Wala nang accountability. Kailangan, di ba? Pero Tito Mon, Senator, with all due respect, as a lawyer, di ba? Ako gusto ko sana, kung if ever may kaso laban sa kanila, i-file dito sa Pilipinas para makita naman functioning tayo. Well, pwede naman yun. Kaya nga sinasabi ko lang, itong justice system natin, it functions sa mga regular people. Pero when it comes to somebody like Duterte, yung stature niya, mahirap kasi may intimidation, may coercion, may corruption involved. Ito nga, si Bongo lang. Kita mo. Last year 2 years ago ko pa final. Ano na nangyayari dito? Yung final mo? Yung final ko. Walang nangyayari. Open and shut case. Saan pa ngayon? DOJ pa rin. Nalipat na sa ombudsman. Pero di ba, dito mo makikita how siyempre, yung iba dyan, mga appointees nila, di ba? Tapos may mga connect sila. But right now, Ombudsman Rimulya is sitting. Definitely, appointee naman ni BBM. How come hindi gumagalaw? Well, I hope pinapaspasan nila yan. Kasi tinitignan ko, ang pinakang barometer natin dito, yung ginawa nila kay Senator Bong Revilla. Ano lang yun? 1 month lang yun. Ang bilis lang. Ang bilis. 90 million yung case. Agad, 90 million. So kung gusto mo, may paraan. Did you bother to visit the ombudsman and follow up on the case since meron ka namang na-file talaga? May mga conduits. At ano nila na priority ito? Sabi? Nasa fact-finding phase daw. So titingnan natin. Yung ganong alibay, siguro pwede yan. A month or 2, but if, kunyari, 6 months down the road, wala pa rin. May problema dito kasi maliwanag inaward talaga niya. So may conflict of interest. It fits sa definition ng plunder. Lahat Kasi yung cheque,
nakapangalan sa tatay at kapatid eh. So maliwanag na ang nag-benefit yung pamilya within for The fourth civil degree. Yeah, fourth degree of consanguinity and Yes. affinity. So ito, first degree sila eh. So, Yeah. Normally, pag nag-file ka, merong reply yan. They have to answer. Was there an answer file already? wala pa nga eh. Hmm? So, yun na nga the very basic, di ba? Start. Hingan nyo ng counter So, wala pang affidavit. investigation. Wala pa. Fact-finding, lahat ng binigay namin, galing ng COA, DPWH, these are Official records. official records. So, yun. Sana. So, it's another proof na how power and money can actually tinker with the justice system. Clint, may katanungan yung isa sa mga viewers natin. Si Maini Digi. You have been known for speaking out on transparency. What reforms do you think are still urgently needed in our government institutions? Marami po kasing bawat ahensya, I think alam din ito ni Sir Mon, na bawat ahensya may peculiar mode of corruption. 'Di ba? Hindi ito may general. Unique per agency. May unique. Oo. LTO, Pero same customs, heart and spirit. Yes. So, Di ba? pero ang pinakang common dito yung sa procurement. Yung procurement, ang pwede rito is kailangan talaga merong live streaming ng bidding processes aside dun sa screening na talagang pagka pinadaan mo sa AI yung mga lahat ng mga nasa GIS na mga AAA contractors, lahat, makikita mo kung sino yung may mga kamag-anak eh. Pero alam mo, Senator, in my experience, I was also head of agency before. Kung talagang corrupt ang sa taas, duduga talaga. Gagalaw at gagalaw talaga. Ito mo. Especially mga itong GBAC, no? Mga itong general appropriations. Yeah. It doesn't work eh. Kasi talagang niluluto lang talaga ng mga corrupt. Lulutuin lang talaga ito. Sayang ng government time, effort, and money. Talagang lulutuin lang. Pag gusto talaga maging corrupt, lulutuin. Yes, but ito naman yung kasi when I've been teaching sa graduate school specifically on public policy. Dinidivide ko yung corruption sa dalawa eh. May top level corruption tsaka yung bureaucratic corruption. Yung sinasabi yung top level corruption, pagka yung presidente corrupt, talagang Sunod lahat yan. sunod lahat yun. Ganon. Pero in the case ni, let's say, ni President Aquino, and I saw that for myself, Bureaucratic corruption. hindi yan. siya kumukuha, pero the bureaucratic corruption remained. I've seen that Diba? also. Kaya marami kayong nirereklamo even during his time kasi nangyari pa rin yung Senator, corruption. to be relevant lang. Ngayon, top level o bureaucratic corruption? Based on your teachings. Let us test that theory. Ganito, sabihin natin, let's say, a little of both. Diba? Yung bureaucratic corruption kasi, hindi siya mawawala kasi they're not doing institutional reforms. Systemic. So yung sinasabi kong, kunyari, sa customs, kung gagawin nilang paperless yan, yung digital, yung contact-free transactions, kaya sa Singapore, wala yon. Yung sa procurement, yun nga, kailangan may, yung live streaming, yung bidding processes, and can now be used as evidence against In court. in court. Oo. So, may kopya kagad ng COA, ombudsman, tsaka agency, para makikita kagad. At Ang decorum and everything Oo. during the bidding process. Yes, mahirap kasing gumawa ng corruption na ng krimen na may recorded na So, these are some of the reforms. Ngayon sa naman sa BIR, yun sa di ba? Kahit yung capital gains tax lang. Walang transaction windows. I've been proposing transaction windows para hindi yung nag-uusap kayo ng ganon. So, marami per agency, maraming pwedeng gawin. Ito may question ho ulit from Pagchekwa. Check ko. Pakisabi po, maraming salamat po sa kanya at sa grupo ng Magdalo at napakulong ang Berdugo. Sino kaya nire-refer nila? Mukhang si ex-President Duterte ang nire-refer. Tama po ba yun? Maraming salamat din po sa ninyo, paniniwala at suporta. So, balikan natin yung pag-usapan natin corruption. Yeah. So, sa tingin mo, what's happening right now, both leadership and bureaucratic corruption nangyayari? Yeah. I think si President Marcos also much like President Aquino, hindi nila forte yung anti-corruption eh. So kailangan nila ng
mga reformists within the ranks para lang itulak ito. So, ganun yung nangyari. Kaya yung bureaucratic corruption, tuloy-tuloy lang. To be honest, kung ako naniniwala ko dapat it behoves on the leader talaga, Senator eh. Ako na-experience ko mismo, if the leader is not ready to fight corruption, yung mga reformist na malalagay sa head of agencies, away lang abutin. Away lang at aalis. At paano? At paprajikin. No, paprajikin talaga. Paprajikin ka kasi, example lang, kunyari sa PhilHealth. Gagawa ng kwento. Kunyari sa PhilHealth, maglagay ka dyan ng reformist, pero hindi anti-corruption crusader yung presidente. Ang mangyari doon, grabe yung sindikato ho dyan. Sa yung mga fraudulent claims, gano'n. Pagsubukan niyang tanggalin yung mga, i-rotate niya yung mga tao to break that syndicate, paprajikin siya, iintrigahin siya, nasasabihin siya pa yung nangihingi sa paningin score. So, ngayon, yung presidente na nasa ivory tower, ang tendency niya is paniwalaan yung mga informants. So, mawawala, magiging casualty of war pa. So how would you rate the BBM presidency when it comes to corruption? When it comes to corruption, mediocre talaga, no? Mediocre. Because hindi naman yun yung niya parang primary agenda niya di ba? May isang question lang ako, sir. Balikan natin yan, interested ako dyan Sabi ni Arnold Tanwatquio, ano po ang kahinatnan ni Senator Bato and others with regards sa EJK, and when is this po? Thank you and congratulations sa programa nyo. Ito po. Thank you po. Ang hino-hope ni Bato and the others ay umabot sa 2028 at makaupo si Sara Duterte. Yes. So ang hope nila dyan ay sit it out. Sit it out, tapos pagka nakaupo na si Sara, they will order the agencies na wag huliin itong mga ito. So they can now walk around freely. Kahit na meron man silang warrant, hindi sila makalabas, but within the country, makakalabas sila. So yan yung game plan nila. But kung magkamali sila at kung tutukan na nito ni Senator John Vic, ni Secretary John Vic Remulla yung trabaho niya, na hanapin yung mga pugante, edi pag nahulian, diretso yan sa dahil. Do you think John Vic Remulla is enough resources to look for the pugantes? I think ang kulang sa kanya yung dibdib Kabado. Ayaw niyang hindi pa siya ready banggain yung mga Duterte. That's his primary. Pero when you say that, hindi pa ready na banggain ng mga Duterte ni John Vic. If you would study his statements public statements, wala siyang sinasabi against Sara. Wala. In fact, all praises pa siya kay Sara Duterte nung tinanong siya about her. So, wala siya. So, ginagawa niya, dinadirect niya yung kanyang mga, yung focus niya sa mga low-hanging fruit, mga hindi, politically neutral targets. Mga sinasabi niyang paglinis ng pulis, tapos na. So, nasa BFD na siya ngayon. Pero right after na-announce niya yun, a week after, may mga nang-hold up na pulis. Sa Cavite ba? Las Piñas ba yun? So yun yung part ng bureaucratic corruption. Paano mo yun ang bureaucratic corruption. Paano mo masasabing malilinis mo kung wala ka naman mga polisiya para linisin yun? So yun. Yun po yun. Ako, Senator, quite frankly, tingin ko inevitable at this point in time, if elections are held, naniniwala ako Sara Duterte will win. I know tikli sa atin to, but I have to say this. So, moving forward from today until 2028, what do you think must happen that your agenda will bear fruit to stop this? Ang pinaghuhugutan ko naman is yung ginawa namin with former Vice President Binay. His numbers then around this time, mga 2 years before the elections, were way higher than where Sara is now. Yeah. Mga nasa 70s siya may ibang survey pa, low 80s siya Then we started exposing yung iba't ibang modes of corruption. So, na-expose siya, bumaba yung numero niya, nakita ng mga tao. Yung corruption sa Makati, etc. etc. Yes. So, we're hoping to do the same. Pagka lumabas ito sa impeachment, lumabas yung
different anomalies na involved si Sara, yung bank accounts niya, magugulantang sila. Ang problema ko kasi, Senator, right now, ang tinitingnan ng tao ganito. Yeah. 145 or so million Yeah. yung supposedly corruption ni Sara Duterte. But ito kasi, alam mo, problema na natabunan nito sa flood control projects na in the billions talagang nakawan ngayon eh. Trillion. Trillions actually, Senator. Talagang karumal-dumal na rin talaga. Ito, actually, that's the narrative nung kampo nila. Parang tinitrivialize yun sa kanya, tapos minamagnify ganito. But the fact of the matter is, pinag-usapan natin yung corruption nung time ni Duterte. Trillions din eh. Kaso hindi lang na-publicize the way it was, the way it is now. Kasi kontrolado nila nun iba't ibang ahensya. Ngayon ganito, di ba yung sa Farmally and the others, so kung yun. Ngayon nandito, yung kay Sara hindi yan 125 million lang. 145. Actually 125 yung 125 yung ba? isa, may 650. Oo. 650. Tapos may 8 billion. 8 billion yung laptop na overpriced laptop. Department of Education. Then meron siyang 7 billion unauthorized cash So is advances. May 12 billion na disallowances. May mga disclosures and investigations naman on this matter. Yes. Doon sa nung ginawa yun sa Quadcom. Plus, ito yan. Yung na-discover namin na bank accounts back in 2016, more than 2 billion pesos ang pera nila sa bangko, sila ni Mans Carpio. And I claim na ito galing sa illegal drugs. Pero walang lumalabas na mga documentation on this one, Senator. Well, That's why ang problema na the juxtapose sa sitwasyon tabon talaga. Yes, kaya nga dito sa impeachment, lalabas yon. Kasi exemption sa AMLA, sa Anti-Money Laundering Act, yung impeachment. Kaya lalabas itong bank accounts. Pag nakita yun ng mga tao, ngayon makikita nila na... Anong estimate po yung pera niya sa bank account niya na gusto mong ipalabas? More than 2 billion pesos at least. Mga over a period of how many years yung nakuha nila yan? Ang dalawa ho kasi, meron siyang nung 2011 to 2013, the whole family, bawat member ng pamilya ay tumatanggap ng payout every 6 months from a drug lord named by Las Cañas. So ngayon, meron silang dividendo. 40 to 50 million every 6 months ito. And makikita ito ng tao. Noong ko pa ito nilalabas, kaso nga, they attacked me as the messenger to dilute the message. Kaya hindi binibigyan ng attention. But now, ito na, it will be validated by the Anti-Money Laundering Council mismo. Kasi papatawag sila eh. Ganun po yan. Bakit hindi ba pwede lumabas yan na, if it's really there, hindi ba pwede lumabas without impeachment proceedings? Bawal eh. Nakalagay doon. Except during cases of impeachment. Ang bank secrecy law, sacred siya. So yun ang doon. May katanungan na, Clint? From Kenneth. Ano po ang naging negosasyon niya noon sa China para sa WPS? Kasi hanggang ngayon, wala pa ding malinaw na sagot tungkol doon. Ito yung isa sa inakusa sa akin nila noon. Enrile at that time sa Senado. Enrile lahat. And actually si Enrile, he was just being cryptic. Wala siyang direct accusation. Si Diladigong, sinabi nila binenta ko yung Scarborough because of that. Ngayon, alam niyo siguro kung may mga 300, 400 times akong nagpaliwanag nito. Meron pa akong video with my explanation, lahat nilabas ko. Kaso nga, if you don't want to find out, hindi mo talaga makikita. Ngayon, kinasuhan nila ako nito nung panahon ni Duterte na binenta ko raw yung they filed treason cases against me, tapos iba-iba pa. Dinismiss ito lahat. Hindi na nga nag-file ng motion for reconsideration eh. Kasi nga, wala eh. Okay. Ngayon, ang nangyari nito, ang background nito, back in April of 2012, kung maalala po nila, kahit i-google nila ang sitwasyon nun sa Scarborough, binaha ng barko ng China yung Scarborough. Almost 100 ships in and outside Scarborough doon. So nagkaroon ng impasse. Yung militia. Oo. Tatlo
tatlo yung Coast Guard vessels natin confronting almost 100 vessels ng China. Nagkaroon ng impasse yung front channel, which is the Foreign Ministry at DFA natin, hindi na sila gumagalaw. Tapos there was a fear now na magkaroon ng miscalculation, nagtututukan na ng baril eh. So I was designated by President Aquino at the time as the back channel negotiator. Okay. Uh-huh. So sige, we communicated with the Chinese embassy. Ito, gusto mag-open ng back channel ni President Aquino. Akala kasi ng mga, the way they are framing it kasi, na pagka yung back channel negotiator, it's illegal. No, it is a foreign policy tool. Di ba? Kayo ho, di ba? You've been doing back channel din with them. Noong panahon namin, panahon ko. Oo, nung panahon ninyo, di ba? Kasi may mga mas malawak yung latitude ng back channel negotiator kaysa sa front channel. Unofficial eh. Unofficial. No, it's official pero hindi siya harap, hindi siya mukha. So maraming na-resolve na di ba yung Cuban Missile Crisis, na-resolve yan through back channel negotiation. So anyway, so doon ako naitalaga. So ang mission ko kay President Aquino is mapaalis yung mga barko ng China without surrendering our sovereignty. Incidentally, I was the principal author of the Philippine Baselines Law, the only law that is recognized internationally na atin itong Scarborough and Kalayaan. No? Did you succeed in your mission? Yes. So ito nga, within 3 months na back channel negotiations, so from almost 100 ships in and outside the Scarborough, I brought it down to 3. Hanggang ngayon 3 lang. Wala na yung mga Ang tanong dito, kung binenta ko yung Scarborough, bakit sila umalis? Di ba? At kung binenta ko yan, dapat sinasabi ng China, binenta na ni Trillanes yan. Amin na yan. Kaso, hindi naman nila sinabi doon sa in fairness, doon sa arbitral tribunal. Di ba? So anyway, in fact, so ganun ang nangyari. So, I succeeded in my mission. Ngayon, nung 3 na lang naiwan, sabi ko doon sa China, sa kausap ko, pagka hindi nyo inalis yan, magpa-file ng case si President Aquino. Ay hindi sila umalis, so na-file yung... Which was successful. Which is now the basis of this... So, yun lang po yun. And mismong si Senator Enrile, in his interview, nilabas nila yan nung pandemic ni Digong. Tinanong siya, ano bang kuha nito ni Trillanes? Sinabi niya, si Trillanes, gusto niya kasing paalisin yung mga barko. There you go. Yun naman ang gusto ko talaga. Yun ang mission mo. Yun naman mission ko. So, siya na mismo nagsabi. Kung binenta mo yun, sasabihin ng China yun. Sigurado yun. To undermine. Yeah. Oo. And that was an impossible task. Paano mo napaalis yung mga barko? Ang dami-dami, katapos naging 3 na lang. Negotiations. Nung time na kasi na yun po, una-una si Hu Jintao yung presidente, hindi si Xi Jinping. Pareha sila yung US tsaka yung China. Meron silang change of leadership that would happen November of that year. So ginugroom nila si Xi Jinping at ayaw nilang magka-gulo-gulo muna. Same way nung time na yun, nangyari yung sa Senkaku rin with Japan. Doon rin nagkaroon din sila ng impasse, eventually na-resolve din. Yung US naman, ayaw din nila ng gulo kasi si Obama noon was running for election. So all parties involved wanted to de-escalate the situation. So it was the perfect time to negotiate for their pullout. And ganun po yung nangyari. Ngayon, iba na si Xi Jinping na. Circumstances have changed. The foreign policy has changed. Yun po. Senator, balikan natin yung usapang corruption. Kasi talaga, concern natin yan ngayon. Pinag-uusapan namin ni Tito Mon the other time that ang unemployment rate right now is at 5.8%. That's kung 110 million Kung 110, tayo, that's almost 10 million. Unemployed Filipinos, may dependence yan. So economics talaga grabe affected, tas rising fuel prices, everything expensive. Yeah. So corruption plays a vital role on how we can recover. Naniniwala kasi ako na itong paghabol nila kay Sara, anti-corruption campaign, dapat sampantay kasi sa mga nangyayari sa flood control para maniwala ang tao. Otherwise, sasabihin lang talaga political persecution. Pinipersecute nyo lang si VP Sara eh. Dapat patas para maniwala ang tao. Walang naniniwala eh. Ako, I would agree in a perfect world. Ganun dapat. Kaso ngayon, it's an imperfect world that we're living in at highly polarized. Hindi ba lack of leadership yun?
Siguro may mga political consideration. Sabi mo nga kanina, kulang sa dibdib. Maaring ganon. But si President Marcos, to be fair to him, he never fashioned himself as the anti-corruption crusader to begin with. Kumbaga, parang he was just, he was primarily pushing for unity, di ba? Tapos continuation ng mga policies ni Digong. At kami naman, doon sa opposition, we were happy na hininto niya yung EJK. Na he stopped running after the media personalities, political personalities. This is the democratic space that we long for during that time. So kaya, kumaga, it was a big relief. So right now, you're not opposing this administration. Right? Hindi na kayo opposition technically. No, ang description ko na, middle forces na eh. Yun po. Sir, meron question ulit dito from MIPS 3528. You were persecuted by the Duterte administration. Ano po ang opinion mo if sakaling mananalo si Sara Duterte sa 2028? Do you still hold grudges? Grudges ba ito? Hindi naman kasi grudges eh. Hindi naman ako na may personal talaga eh. In fact, even si former President GMA, nagpakulong nga sa akin. Pero after that, live and let live eh. Hindi ganun yan. Ang primary concern ko is kung ano yung kabubuti ng bansa. Pero kung sa 2028, ang demokrasya natin ang pinili siya, edi we need to respect that democratic exercise. Kagaya nung nangyari kay Duterte noong 2016, when he won, kahit inoppose ko siya nung kampanya, nag-step back ako para makita kung paano siya. In fact, lahat ng budget ni President Duterte at that time, hindi ko kinontra. Kasi yun yung mekanismo niya para mapatupad niya yung pangako niya sa taong bayan. Hindi ko kinontra. In fairness. Pero nung nagpapataya na, teka muna, paano gagawin namin? Di ba? We were expecting the different agencies to do their thing. Kaso wala. Ngayon nagkanda kami ng investigation sa Senate na kumbaga na stonewall kami doon. Then wala nang ibang choice. Yun na yung court of last resort. Nag-file na kami sa ICC. So, ganun yun. Hindi naman po kami Yeah. Ito si Paul Padilla. Ewan ko na lang. Ito tanong na to eh. Hindi ko to Is he still friends with Nick Faldon? Definitely not po. No? Na-expel na Relief. Na-expel na namin yan si Faldon sa aming grupo as early as 2006. No? So, may sariling mundo yan. Anong sabi? Sariling mundo. May isang question si Buboy Riosa. Sino susuportahan mo sa 2028? Ayan, magandang tanong. Sino? Ako po, ang susuportahan ko po si Senator Risa Hontiveros. I was thinking you'd say that. We go way back. Tapos nakita ko siya, kasi kailangan yung pamantayan. Yung pamantayan na hinahanap ko sa isang magiging presidente natin. Ang unang ko is kailangan mabait na tao, mabuting tao. Hindi kasi pag masamang tao, mahirap maglumabas ng mabuting polisiya sa isang masamang tao. So mabuting tao, kailangan may vision. May vision, may leadership at may kakayanan na magawa yung vision na pinapangarap. Senator, yung allegations on the PhilHealth involvement ni Senator Hontiveros, hindi ba niya sinasagot ito? Sinasagot niya po at every forum. Kagaya nga nung sa akin, kita nyo, ilang years na yan, I've been accused. Every time sinasagot ko po siya the same way that I answered I think kulang pa sa palabas si Senator Hontiveros. Kasi if you ask the common tao, they'd think na tumitira marumi rin. Yun po yung kagaya nga nung, di ba yung in-explain nyo, yung nangyari sa inyo. Pagka meron kayo nakante na gusto nyong magreforma, gusto nyong gumawa ng tama, pero nakanti kayo na sindikato, may kwento. Babalikan may kayo. narrative. Babalikan. Oo. Pwede? Pwede ho. Ganun. Pwede? Babalikan niyo. May balita ka ba na anong araw, kaya daw sila yung mga sinasalvage nila, ay yung mga bataan o mga tauhan ng mga sindikato na sinusuportahan ng administrasyon ni Digong. Ano po yun? Ano po yun? Yung Kasi sa panahon niya? parang ang sabi daw, yung mga pinapatay, mga tauhan yan,
nung sindikato na kanibal nung Kanibal. ng sindikato na sinusuportahan ng mga Kontra negosyo, Opo, ganun yes, ba? yes. Oo. So, ganun po yun. Yun po yung sinabi sa amin nung mga naging testigo namin. Si Las Cañas. Si Las Cañas kasi talagang core group siya nung Davao Death Squad eh. It was designed that way. So, pinahunting talaga nila yung mga karibal. Pero yung yung mga kakampi, specifically si Michael Yang, pinoteksyonan nila. Hindi nila Tapos, ganun din, itong Special advisor yun. Oo, ginawa niyang special advisor. So, itong pati yung PDEA, kinokontrol nila yon. Pero may drug charges ba against Michael Yang? And just, to be fair about the situation. Meron siyang report. Itong mismo si Colonel Acerto na Drug Enforcement Group, sinabi niya yan, he was trying to forewarn si Digong nung when he was president na layuan mo to si Michael Yang kasi based sa namin, drug lord ito. But the question is, until now, wala nagpa-file kay Michael Yang. Why is that? Na For a drug lord, for kasi drug nga activities. si Wilkins Villanueva na tao niya nung nasa mayor pa siya, yun yung ginawang PDEA. In fact, nung sa Quadcom, tinatanong mismo si Wilkins Villanueva, bakit hindi mo hinahabol si Michael Yang? Nasabi ni Colonel Acerto na incidentally parang mistahan niya sa PMA. Drug lord yan, pero palaging nawa-whitewash. Walang report, pinapatay nila yung report. I'll cite another example. Alam niyo yung nahuli yung sa magnetic lifters, yung Yes. nailabas Oo. nila sa Cavite, tapos Yung nakahuli doon, sila pa na-disgrasya eh. hindi, iba yon. Yun yung cylinders yon. Cylinders. Yun yung 6.4 billion. Ito yung 11 billion. Ito yung nakuha sa Cavite. So, nakuha na nila, pero yung mga K9, nung inaamoy nila, umupo siya. So, positive ito. Si Digong mismo yung nag-clear eh. Hindi yan. Ano yan? Mali ang report nyo. Kasi mga bata ni Michael Yang yon. So, pagka Michael Yang, protektado. Yung magnetic lifters na yun, hindi magnetic. May loob siya na siya Halo sa loob, may Oo. laman sa loob. So, ginamit nila yung lifters as the Ano container. nangyari sa mga investigators doon? Na whitewash. Kaya walang biruin nyo, ilan yung nahuli? Yung sinasabi nyo kanina, yung 6.4 billion na shabu. Ang nahuli doon, ang nakakulong lang doon, yung si Mark Taguba. Mark Taguba. Sino tinuturo ni Mark Taguba na mastermind? Si Pulong, tsaka si Manscarpio. Yet, siya lang yung nakakulong. Di ba? So, dito mo makikita yung na talagang naproteksyonan sila. Tapos yung mga pinapatay ng mga Chinese drug lords, mga kalaban ni Michael Yang, sa kabilang triad yon. Kasi maraming triad eh. So yung mga karibal, yun ang pinapatay. Yun ang narinig ko rin eh. Kaya kinukonfirm mo lang yung mga narinig ko na yung pinapatay yung kalaban ng sindikato na sinusuportahan nila. I mean, right now, since they're, obviously not in power, even si Rudy Duterte is already in the ICC facing trial. Bakit hindi ito napupurso? Bakit? Ngayon nga, pinupursu eh. Ngayon kasi up to kailan ba? Early 2024, magkasanib pwersa naman sila ng Marcos administration. So early 2024 lang naghiwalay. To show proof ba there's earnest effort talaga sa sinasabi natin, di ba? Ito na. A lot of these things are coming to light dahil wala na nagsusuppress. May tanong, ikaw na magbasa. Hindi niyo ba? What can you say about Tulfo? H. Tulfos. What can you say about H. Tulfos? Especially Ben Tulfo. Well, Favorite brother. ganito po yan. Alam naman natin ang Tulfo brand, ang original, Ramon. Si Sir Ramon. So, in-embrace ng mga kapatid. So, iba't ibang personality. Ako, naka-engage ko na in a very, very positive way si Senator Raffy Tulfo. Ngayon ko lang na meet si Sir Ramon. So, hindi naman kami gaano nagkaka. Si Senator Erwin Tulfo, ini-interview niya ako nung time na nasa media siya. He was a journalist. So nag-engage din kami, okay naman. Itong si Ben Tulfo, nagkaroon lang kami engagement sa Senate nung nagkaroon ng
issue doon. So, Ano nangyari? ano naman? Makulay na. In fact, makulay nga. Senator, di mo suportahan si Mayor Lenny Yes. for I was going 2020? to ask that question. Opo. So, ganito po, may proseso kasi yung middle forces. Ngayon, nagpipilian between Senator Risa, Senator Bam. Si Mayor Lenny, nagsabi na siya na hindi siya tatakbo. Ako naman, pag sinabi mo sa akin hindi ka tatakbo, I'll take your word I'll for take your word for it. Pero Ngayon- kung sasabihin niya tatakbo siya, Dapat sumama siya doon sa proseso. Ngayon, kung gagawin niya yan next year, parang unfair naman. Uulitin natin yung... So you're pushing for Risa. And Yes. who's the Vice President? Depende na yun sa kanya. Kasi I'm also pushing na magkaroon ng coalition between the Marcos administration and the middle forces. So kung si Senator Risa yung presidente, pwedeng let's say si Senator Erwin Tulfo ang vice president. Parang ganon. Yun yung ideal picture na I have in mind. Identified ba ang mga tulfo sa BBM administration? hindi ko alam. Basta ako, kung tingin ko kay Independent. BBM, weakling siya. I think so. I must agree. Ayan, oo. Na parang may void of leadership kaya nagkakaganito. Mahina. Kumbaga, kung may rating, needs improvement. Can improve on this. Ano yung Bardagulan? Bardagulan na. Bilis naman. Mawawala na si Senator. Ganda pa naman ang usapan dito. Ayan ha. Bardagulan questions. Yung mga questions. Sir, basically, yung Bardagulan rule is one name, one comment from you. Ganun. Siyempre, ito popular. Digong. Verdugo. Berdugo. Ayan. Sara. Krung-krung. Krung-krung. Naku, pareho kayo ni Montulpo kasi sinasabi. Makakahama ako nito, in-endorse ko sa Duterte. Pulong Duterte. Ano ba to? Yung bully. 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 Robin Padilla siguro ito. No. Robin Hood Padilla. Robin Padilla, ano ba? Parang, paano ba? Patulong na lang ako. Pogi. Actually, schoolmate kami sa ganun? Sena nung elementary. Schoolmate ba kayo? Younger. Younger ako. 2 years ahead Ako siya. siya na pambabae yan. Nung, hanggang elementary. High school. Kaya lumipat na ako ng Angelicum ng high school. So, schoolmate na lang. Schoolmate. Ito, Rodante Marcoleta. VP na ito. Magaspang. Magaspang. Parang aso. Wala na ba? Ito So, pa. yan. Mahaba pa na ito. Bongo. Siya'y corrupt. Corrupt. Baka malibel ka rito. Hindi. Final ko na nga Final ko na yung case to prove my claim. Sige. Saldigo. Saldi ko, fugitive. Bato de la Rosa. Fugitive. Akala ko sabihin mo pugante. Gloria Arroyo. Ano ba to? Sayang. Diba? Sayang. Sayang? Yeah. Sayang. Bakit mo nasabi sayang? Kasi she had the presidency for 9 years She really could have Actually, 10 years 10 years. So she could have done more. And yun Kaso yung Di ba she did more? Lenny Robredo. Sayang din. Sayang din. Bakit sayang? Kasi late siya nag-decide last time parang ang nagiging tendency, parang pinapartidahan yung kalaban. And with much at stake, and for people of action, just like us, naghahanap tayo, kailangan proactive ka. Alam mo yung what's going to happen, dapat you do everything you can. Hindi yung, tagal pa naman dyan, pito-pito muna ako. Sipol-sipol muna. Hindi maganda yung dating sa akin. Would you have agreed, sandali lang, would you have agreed kung buhay si Jessie, siya yung naging presidente? I believe so. Kung nag-20
Noong 2016, Yes. palagay ko. Magaling yun. Baka siya yung ginawang vice president ni Mark. Yan na sayang. Oo. Marunong Dapat yun. ngayon, ano siya. I met him at the time when I was with Senator Rocco in his office. DDS vloggers. DDS vloggers, ano to? Ano eh? Sina Nuisance. SAS. di ba? Nuisance. Sino ang mga cringe-worthy politicians for you? Mga cringe. Cringe worthy si well, andiyan si Alan Cayetano. Alan Peter Cayetano. Oo. Tapos kasi for those who know him, tapos makikita mo siyang luluhod siya sa Oo. Magdadasal. talagang kikilabutan ka eh. Oo. Ganun. Alam mo kasi, pag ang perception na the act does not glorify God, medyo cringe nga yun, no? Sana naman panindigan, no? Kung kanta ang buhay mo, Sen, anong title at sample naman dyan? Nako. Yan ang weakness natin. Hindi tayo marunong. Sabi ko nga tuwing pinapakanta ako sa kampanya, sabi ko, hindi ako kakanta, baka mabawasan ako ng boto. So, yan. Pero if ever, pagkanta, how would you describe yourself? May parang, yung, I will survive. I will survive. I will survive. Yan. So, yun ang, Tama nung 6 years ni That Digong is, talaga. Tama. Hope. Kasi survivor ka talaga. Yes. There's another question from Toyang Thoing. On a lighter note, Sen 3. Nakapambabae ka po ba in your entire life? So, totoo ba? Nambababae ka ba? Nung binata tayo. May honor code, amin. Nung binata naman tayo, ano naman tayo? Kaya may honor code dito. Yes. So we had our that moment sa buhay ko na Nambabae ka. Nang-asawa ka. Sabihin na lang natin na colorful din yung aking Colorful. Kasi nung nasa preso siya, mayroon din akong alam eh. Ganun. Ay, nako. May maraming conjugal visit from April Dubria. Totoo ba na diniliberan siya pera ng mga sundalo? Ano yan? Sinagot na kanina, no? Nasagot na yan eh. Pero for her benefit, hindi po tayo nakatiran. There's no reason for them to give it to me in the first do place. you think they can provide any proof that they delivered to you? Wala silang mapoprovide na proof kasi hindi nga nangyari. At yun nga, logic dictates, una-una ICC ito, di ba? Hindi to mga clerk of court or fiscal na, di ba? Paano mo susuhulan sila? At kung kayang suhulan yung ICC, don't you think hindi ginawa nila Digong yon? Di ba? Sila yung mas may capacity to do that. Yan po yun. 2028 is just around the corner. Tatakbo ka ba senador o takbo ulit pagka mayor ng Caloocan? The decision for now is suportahan po yung karapat-dapat na kandidato for president sa 2028. So, Ay, isa pa palang partagulan, Martin Romualdez. Kone siya? Ex-speaker. Pero Senator, one last question. Hindi ka magalit sa nangyayari ngayon sa sobrang corruption na documented? Ang sinasabi ko nga kasi, yung as it is, full-time yung engagement ko against the Dutertes. I cannot be distracted from anything else. So ito, we're nearing the conclusion na kasi we started this 2016. Tapos ito ngayon. So I'm just preventing another Duterte from I taking just over. hope that the people investigating the flood control project would have the same zeal as you in pursuing this flood control. Kasi ikaw, pinupursu mo si Rudy. Sana yung nag-aabol sa flood control projects naman, in earnest din, same zeal sa'yo, So, Senator, kasi sobra kang focused. I agree. Sabi ko, I'm not stopping anybody from pursuing it, di ba? Pero hindi naman ako na lang palagi. Kasi sabi ko nga, I only have 2 hands. And I'm going to use these 2 hands dito sa aking primary advocacy. Akala ko sabihin mo, I will use these 2 hands para sa alin. Thank you very much. May tanong ulit? May tanong? May tanong ba? May pahabol talaga.
Q&A? Ha? Ano to? Anong paabol? Meron ba? Eh, Nawala. Ayaw ka bitawan. Ano to? Oo nga. Ayaw ka bitawan. Alam mo, last week sa amin, kasama namin si Nick Torre. Oo, maayos naman. Oo. Na si Baksha dahil nakaawan niya yung liderato ng Napolcom, which is, again, na-mention mo kanina. Pangalan. So, yun. Oh, ito pala, tanong pala ni Edto eh. Nagagalit daw ba siya sa... Nagagalit daw ba ikaw, sir? Kasi palaging malumanay ang boses mo. Malumanay ka na tao eh. You're very calm in your venting your frustrations. Hindi naman ano. Sa mga ganitong setup or even behind the scenes off camera, ganito yung ano ko, Dimino. Sa pagkalang minsan na interview ko pag may mga hot issues of the day na medyo passionate ako, so nag-iiba yung Dimino. But ganito. Nakita ko kayo dun sa sa congressional hearing, natawa nga ako dun. You teach now as a professor. What is the... Ako, ang tagal naman. Tagal lang. Oh. You teach now as a professor. Ano yung anong tinuturo mo? What is the biggest lesson you learned public policy from life? Saan? Public policy. What and is the biggest governance lesson you learned from life, sir? sa Ateneo? Ano pa? Is the biggest lesson you learned in life, considering you're a professor now? Well, I'd like to believe that every phase marami natututunan simula Yeah. teenager nung pagkakulong. So ngayon I'm learning a lot, Never-ending lesson. never ending eh. Lalo na sa political field. Iba kasi as a soldier, iba yung kausap mo, pagkausap mo diretso sa politika hindi eh. Kausap mo ganito, pag Nakangiti. talikod mo, ayun. Oo. Kumbaga, Parang, sabi mo nga cringe. oo. Sasaksakin ka sa likod, nakangiti pa eh. So may mga ganyan. And we continue to learn. Hopefully, we learned enough para to make a difference. Totoo yan. Oh, ito, tunay na question. Toyang Fiong. Toying. If you were ever asked, without bias, who is the best person to run the country and why? And why would you volunteer yourself? I think pinili mo si Risa Ontiveros. Yes. But other than Risa Ontiveros, if there was like, in an ideal world, in a perfect world, who do you want to run the Philippines? Sa ngayon kasi talagang siya eh. Ito na eh. Dahil nakilala ko siya, her heart is in the right place, may tamang tapang to pursue yung advocacies and reform, tapos nakikinig. Ang isang critical di ba, sa leader, yung consultative siya. Alam niya yung strength niya at alam din niya yung weaknesses niya. Marunong siya pumili ng mga maayos na tao who give the proper advice. So yun yung mga ingredients to be an effective president. So yun yung nakikita ko. Yun. Don't you see the possibility of you running the country in the near future? Ano ko kasi talagang Kapal-kapal na armored vehicle din. I've taken myself out kasi alam ko yung role ko role ko na ginampanan the past so many years against Duterte. Naging polarizing figure ako eh. And maraming mga tao hindi boboto sa iyo because of that. They want somebody na yung medyo positive yung vibe. So, funny, Yun. comedian, kengkoy. So, wala tayo ng Bluffer. attributes. Marunong sumayaw. Marunong, pero kung mga kadiri mga politikong sumasayaw. wala ka. Kahit babae. Nakakalibad-bad. Thank you, Senator Sani, Yes, sir. for Thank you. suggesting. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Tony, thank you. Thank you. Yes, sir. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.